Ito, mga minamahal, kanya-kanyang ini-mini, maini mo ang mangyayari ngayon dahil si President Bongbong Marcos abay, papanagutin po. Papanagutin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang sino mang responsible sa maling disenyo ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na dahilan umano ng pagguho nito. Imagine yung mga minamahal, tinipid yung bridge na yan. Dapat sana cable yan eh. Kaso ang nangyari, nakikita nyo, parang ano lang, nilagyan ng stick sa gitna. Dapat cable yan. Tingnan nyo yung pumunta kami doon sa Hong Kong. Lahat ng bridge nila cable, di ba? Yung pahaba. Makikita nyo naman dito, ito yung part na yan, oh. Yan. Hindi dapat yan. Dapat cable yan eh. Kaso hindi cable. Diba? Kaya bumigay. So, makikita ninyo na laganap talagang corruption, no? O, yung original cost, 1.8 billion. Tapos, yung slash cost, mga minamahal, 900 million. Pero dahil nakita nga nila na medyo hindi matibay, ginawang 1.2 billion. Ngayon naman, na nakatipid sila, gumuho. O, another cost na naman. Another budgeting na naman. Another funds na naman. Diba? So, talagang dapat mapanagot. Oo. Yung nagdisenyo nitong Cabagan Santa Maria Bridge dyan sa Isabela dahil double funding ang nangyayari. O, noon, salamat FPRRD, no? Ngayon na nasira, sisisihin nyo, si PBBM. Ay, matindi. Noong 2019, salamat FPRRD. Dahil ang ginagawa mo ay build. Tingnan niyo yung proyekto ni ni Ferdinand Marcos Edralin Sr., ni former President Marcos. 'Di ba? San Juanico Bridge, o ilang years na po, mga minamahal, working and strong pa din. 'Di ba? Hindi pa laganap masyado yung technologies noon. O, 'di ba? Hindi pa laganap yung technologies noon, pero ngayon sobrang working. Hindi pa sila hindi natitibag. Yung patulay ni PBBM doon sa Ilocos, up to this moment nung governor siya, working pa din. Pero yung build na pinagmamalaki noon ni Digong, 3 taon pa lang, mga minamahal. Grabe, gumuho agad. Ano kaya masasabi ng mga bilyar dito, no? Tatanong lang, ano kaya masasabi ng mga bilyar dito? Hoy, si Mark tahimik lang, ha? Si Mark, tahimik lang. Bakit ganon? Bakit tahimik si Mark? Ito, panoodin natin tong video, mga minamahal. Bakit din sa 1 Wait lang nga. Ito, full. 2 billion pesos ang gastos. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, Pananagutin daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa sino mang responsable sa maling disenyo ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na dahilan ng pagguho nito. Kaya unang balita si Ian Cruz. believe me, we will find out who is responsible. Mali ng araw ang disenyo, binawasan pa ang pondo. Yan ang mga puna ni Pangulong Bongbong Marcos sa inispeksyon niya ang Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumigay nitong February 27, wala pang 1 buwan mula ng buksan. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is really weak. Isa sa ipinunto niya. Nakinig niyo, design is really weak. Kagaya ng panahon ni former President Duterte. Weak din si Digong. Maano lang magsalita. Maangas lang magsalita pero weak. Mali ang ginamit na materyales para suportahan ang tulay. Mali talaga. Kasi may corruption nga, makikita ninyo. Dapat cable yan. Yan, dapat cable yan. Ano nangyari? Diba? Ang bumigay dyan, yan. Diba? Gaya ng nauna ng sinabi ng DPWH, imbes na bakal na lubid, solid na diretsong bakal ang ginamit. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, Dapat diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan.
Matapos ang inisyal na pagtitipid, bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil natuklas ang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gastos. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman lang yung construction up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangan i-repair ang tulay at tila mapapaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Ayon sa project manager, maayos ang pagkakagawa nila ng tulay na aprobado ng DPWH. Meron mga contesting yan. So, hindi ka makakalusot na maglagay ka na dyan na walang o hindi dumaan sa hukum. Lumulusot na. Isa raw sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 na isa sa mga poste sa ilalim ng tulay. Pero kasama yan sa mga na-retrofit. Ni-review ulit ng isang third-party consultant. And they come up the retrofitting works. Parang may tilting na, nandun sa kwa na yan. I cannot further explain it. Ayon din sa DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. As to substandard, meron naman mga tests done during construction. That is what I was told and seen. Sa Kamara at Senado, may mga resolusyon ng nananawagan ng investigasyon sa pagbigay ng tulay. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa di umano'y maling disenyo itong Kabagan Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Ito ang unang balita. Noon, salamat FPRRD, no? O ngayon, kasalanan to ni Bongbong. O, sasabihin na, kasalanan to ni Blank Blong Marcos sa admin na bangag. O, yan yung nila ngayon, mga minamahal. Yan yung mga palusot ngayon ng mga DDS. Pero 2019, ang dami mga post. Salamat FPRRD. Legacy ng mga Duterte. Build, build, build. Si Digong lang nakagawa niyan. Si Duterte lang saklam. Ngayon na nasira, si PBB ang may kasalanan. Ay, nakakagigil tong mga DBS na to, no? Ano yung problema dyan? Corruption. Kasi yung kickback inahabol. Gets niya? Mura yung costing. Ngayon, wag na tayong maglukuhan. Hindi naman ako engineer, mga minamahal. Pero nakikita natin dyan, corruption. Kickback. Yung inaantay nila. Yun naman talaga yan yung kickback. Yun. Gusto nilang makatipid para may kickback. Tapos ang ending nasira, di double funds. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, iwasan natin ang dinastiya. No to Villar, No to Villar, rinig ninyo. Alright, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.